Bilang pagpapatuloy sa nakaraang kabanata, sinabi ni Mingwang kay Blood Eye na huwag umalis. Sandali, sabi ng kalbong monghe, Yuan Jie. Teka lang, ayaw niyo bang malaman ang sikreto tungkol kay Kinnan? Lahat na naroroon ay iisa lang ang iniisip, sino ba namang hindi gugustuhing malaman? Sa isip-isip ni Mongheng Yuan Jie, teka, hindi pala siya ang Zuxian. Pero imposible, ang aura sa katawan niya ay tiyak na isa sa 10 dakilang sinaunang Zuxian. Ibig sabihin ba nito ay hindi niya alam na nakuha na niya ang mana ng Zuxian? Kung ganoon, magiging komplikado ito. Kung si Kinnan mismo ay hindi nakakaalam, paano ko pa malalaman ang sikreto sa pagitan niya at ng Zuxian? Hindi maaari. Kahit hindi ko malaman ang tungkol sa Zuxian ngayon, kailangan ay may makuha pa rin akong impormasyon. Kaya, nagbago siya ng paksa. Kinnan, anong uri ng heaven-defying na pagkakataon ang nakuha mo para marating ang iyong kasalukuyang lakas? Tapat na sumagot si Kinnan, mula pagkabata, taglay ko na ang kaluluwa ng Diyos ng digmaan, ang ikalima sa mga immortal. Kalaunan, sumanib din ito sa aking katawang lupa, kaya ko narating ang tagumpay na ito ngayon. Nang marinig ito, napanganga at nanlaki ang mga mata ni Demonic King Baguang. Ang kaluluwa at katawan ng ikalima sa mga immortal. Nagulat din si Mingwang. Impossible. Sa level ng mga tulad ng Zuxian, kahit gaano pa kalakas ang iyong kapalaran, hindi mo basta-basta makukuha ang kanilang mana. Maliban na lang kung di. Sa isip niya, napagtanto niyang hindi pangkaraniwan ang pagkatao ni Kinnan. Nagtanong muli si Yuan Jie, Kinnan, bukod sa kaluluwa at katawan ng Diyos ng digmaan, may iba ka pa bang natanggap na pambihirang pagkakataon? Muling sumagot si Kinnan, nagkaroon ako ng swerteng makuha ang isang tansong salamin. Tinulungan niya ako sa maraming mapanganib na sitwasyon. Naisip ni Yuan Jie, isang tansong salamin? Ito ba ay isang supreme treasure? Kaya nagtanong siya, Kinnan, sabihin mo sa akin, ano ang pinagmula ng tansong salamin na iyon? Gaano ito kalakas? Biglang umilaw ang pulseras na gawa sa pulang sinulid sa braso ni Kinnan. Biglang lumitaw si Empress Feiyu at malakas na nagtanong, gusto mong malaman ang pinagmulan ko? Bakit hindi mo ako mismo ang tanungin? Nang makita siya ng mongheng si Yuan Jie, halos mautal ito sa gulat. Empress Feiyu. Tinanong ni Mingwang ang katabi niyang si Demonic King Baguang, talaga bang napakalakas ng babaeng iyan? Habang pinagpapawisan, sumagot si Demonic King Baguang, syempre. Siya si Empress Feiyu. Nagbigay ng babala ang Empress, Mingwang, hindi pa katagalan ng mamatay sa mga kamay ko si Yangu. Ikaw na ngayon ang nangungunang vicious beast sa 9 evils. Natigilan si Mingwang at napaisip, si Yangu ang pinakamalakas sa 10 sinaunang vicious beasts. Sa loob ng libu-libong taon na ako'y nakakulong, siguradong narating na niya ang ranggo ng 9 Heavens Supreme. Pero ganoon na lang siya kadaling napatay ng babaeng ito. Humarap si Empress Feiyu sa lahat. Ngayong alam niyo na ang tungkol sa ikalima sa mga immortal, dalawa lang ang landas na maaari niyong tahakin. Una, ay ang manumpa ng sumpang immortal demonyo, sumpang demonyo sa puso, at sumpang pangkaluluwa na hinding-hindi niyo ito ipagsasabi kahit kanino. O pangalawa, papatayin ko kayong lahat para hindi na kayo makapagsalita pa. Agad na sumunod ang mongheng si Yuan Jie. Ako po ay agad na manunumpa ng 3 sumpang iyan. Nang marinig ito ng iba, nanginig sila sa takot at sabay-sabay na nagsabi, ganoon din po kami. Nagulat si Kinnan at nagtanong, Feiyu, bakit ka nandito? Hindi ba't hindi ka maaaring pumasok sa 4th small immortal realm? Sumagot si Empress Feiyu, paminsan-minsan, kaya kong magpadala ng isang hibla ng aking kamalayan dito. Bukod pa riyan, kung hindi ako dumating, baka nasabi mo na ang lahat ng sikreto mo sa kanila. Nang marinig ito, nabigla si Kinnan. Ha? Pagkatapos ay lumingon siya sa mongheng si Yuan Jie. Anong ginawa mo sa akin? Mabilis na iwinasiwas ni Yuan Jie ang kanyang mga kamay. O wala. Wala talaga akong ginawa sa iyo, Daoist Kinnan. Tinanong lang kita ng ilang mga katanungan gaya ng napagkasunduan. Nagdududang sinabi ni Kinnan, talaga ba? Hindi ako naniniwala. Sinabi ni Empress Feiyu kay Kinnan, Kinnan, sumama ka sa akin. Lumingon si Kinnan sa monghe at nagbanta, Yuan Jie, magtutuos tayo pagbalik ko. Nang marinig ito, natakot si Yuan Jie at napasigaw, patay na. Lagot na talaga ako ngayon. Tinanong ni Empress Feiyu si Kinnan, Kinnan,
ang mga kakaibang pangyayari sa Eastern at Western realms kamakailan ay may kinalaman sa iyo, hindi ba? Sumagot si Kinnan, ang nangyari sa Eastern realm, marahil ay may kinalaman sa akin. Pero sa Western realm, hindi ko alam. Tumikim si Feiyu at sinabi, kung ganoon, mukhang tama ang hula ng ilan. Nagulat si Kinnan. Anong hula? Mabilis na umiwas si Empress Feiyu. Wala yon. Malapit na ring magkaroon ng malaking pagbabago sa Liu Forbidden Area. Sa oras na iyon, maraming malalaking paksyon at mga Nine Heaven Supreme ang maaakit na pumunta roon. Naisip ni Kinnan, ang lokasyon ng Supreme Heart Fruit ay napakalapit sa Liu Forbidden Area. Mukhang kailangan ko ng bilisan. Nasa huling yugto na ako, sana walang maging problema. Biglang naglambing si Empress Feiyu, Kinnan, nagugutom ako. Natigilan si Kinnan. Nagugutom ka? Ha? Paano nangyari yon? Mula nang umabot ako sa Martial Emperor Realm, halos hindi ko na kailangang kumain o uminom. Sa level ng cultivation mo di. Pinutol siya ni Feiyu. Huwag ka ng maraming sinasabi. Ang lakas ng hibla ng kamalayan kong ito ay hindi sapat, kaya para lang akong ordinaryong tao. At saka, hindi ba't may dalawa ka pang pangakong utang sa akin? Ngayon, gagamitin ko ang isa sa mga iyon. Pumunta ka at mag-ihaw ka ng isda para sa akin. Walang nagawa si Kinnan kundi sumuko. Sige na, ipag-iihaw na kita. Pero dalawa pa rin ang utang kong pangako sa'yo. Feiyu, kahit na mababa pa ang cultivation ko ngayon, huwag mo sanang gamitin ang mga pangako ko sa ganitong mga bagay. Nainis si Feiyu sa isip niya, itong taong kahoy na to, ang linaw na ng pahiwatig ko, hindi pa rin maintindihan. Alam ko na. Bilisan mo na, mamamatay na ako sa gutom. Agad na sumang-ayon si Kinnan, sige. Lumipat ang eksena. Nag-ulat si Xulei kay Supreme Bukyu. Ito po ang mga kaganapan sa Eastern Realm kamakailan. Sa kasalukuyan, ang Land of the Extraordinary ay napasakamay na ni Kinnan. Napabuntong hininga si Supreme Bukyu. Ang kapalaran ng batang iyon ay tunay na heaven-defying. Nagsalita si Xulei kay Supreme Bukyu, Supreme Lord, ano po ang susunod nating gagawin? Tiyak na pupunta si Kinnan sa lihim na lugar kung nasaan ang Supreme Heart Fruit. Sumagot si Supreme Bukyu, ikalat mo ang balitang ito sa King's Ancient Island at sa iba pang mga paksyon. Hayaan mong sama-sama silang magpadala ng mga tao para asikasuhin si Kinnan. Nagtatakang nagtanong si Xulei, Supreme Lord, hindi naman po natin kailangang ibahagi ang balitang ito sa iba. Kung hindi, kapag napatay na natin si Kinnan, kailangan pa nating maghati sa kanila. Sinabi ni Supreme Bukyu, sa tingin mo ba hindi ko gusto yan? Ngunit si Kinnan, sa huli, ay may koneksyon kay Empress Feiyu. Kaysa hayaan nating ang 10,000 Immortals Tower ang magdulot ng gulo sa atin, mas mabuting ibaling na lang natin ang sisi sa iba. Yumuko si Xulei. Naiintindihan ko na po. Lumipat ang eksena. Sa loob ng isang kuweba, nakakulong si Wu Huisheng. Patuloy siyang umuungol sa sakit. Biglang may isang boses na narinig. Huisheng, alam mo namang ginagawa ko ito hindi para pigilan ka. Kung gusto mong umalis, malaya kang umalis anumang oras. Sumagot si Wu Huisheng, naiintindihan po ng disipulong ito. Isang matandang lalaki ang lumitaw sa harap ni Wu Huisheng at nagsabi ng may pagkadismaya, hay naku. Nagpakita na si Kinnan sa Fourth Small Immortal Realm. Sumagot si Wu Huisheng, kung saan man siya nagpakita ay walang kinalaman sa inyong disipulo. Nagtanong muli ang matanda, talaga bang walang kinalaman? Kahit pamuli na niyang nabuo ang kanyang pundasyon sa Dao at umabot na ang kanyang cultivation sa rurok ng Earth Immortal Realm. Pagkasabi pa lang nito, winasak ni Wu Huisheng ang buong kuweba. Tumawa ng malakas si Wu Huisheng sa tuwa. Ha! Alam ko na. Alam kong hindi niya ako bibigyan. Guro, aalis na ako ngayon patungo sa Fourth Small Immortal Realm. Walang magawang sinabi ng matanda, ang ating Extreme Life Gate ay mayroon ding dalawang walang kapantay na henyo. Bakit hindi mo sila ituring na karibal at palagi na lang si Kinnan ang pinagtutuunan mo ng pansin? Sige na, umalis ka na. Lumipat ang eksena. Nagparikit na ng apoy si Kinnan para mag-ihaw ng isda para kay Empress Feiyu. Nang matapos niya, sinabi niya, maaari ng kainin.
Ngunit inagaw ni Empress Feiyu ang 3 isda at sinabi, sige, maaari ka nang bumalik. Pagkasabi nito, pumasok siya sa loob ng isang barrier. Tinitigan ni Kinnan ang apoy at napabuntong hininga. Wala man lang itinirang kahit isang inihaw na isda para sa akin. Naisip niya, hayaan na nga. Babalik na lang ako sa pag-ensayo ng 12 paraan ng pagtahak sa dao. Sana ay makamit ko ang inaasahang resulta bago makarating sa Northern Realm. Pagkaraan ng 3 araw, tumatakbong pumasok si Ling Lanlan para mag-ulat. Kinnan, nakarating na tayo sa Northern Realm. Magalang na sinabi ni Kinnan, salamat sa iyong pagod, Lanlan. Maghanap ka muna ng isang tagong lugar para magpahinga. Kami na ang mauuna. Ang tungkulin na bantayan ang Land of the Extraordinary ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Nang marinig ito, nadismay ang sinabi ni Ling Lanlan, gusto ko rin namang lumabas at maglaro. Lumipat ang eksena. Sa kalangitan ng Northern Realm Immortal Mountain, nagtaka si Kinnan. 5 oras na ang nakalipas, bakit hindi pa rin tayo nakakarating? Nang makita ni Kinnan ang mga bulaklak ng spider lily, napaisip siya, ito na nga ang lugar. Ipinaliwanag ni Demonic King Baguang, ito ang lungsod ng spider lily, Ge-It-Ho, isa sa mga sinaunang guho ng Northern Realm. Kinilabutan ang mongheng si Yuan-ji. Sa Budismo, ang spider lily ay bulaklak ng mga demonyo at bulaklak ng impyerno. Sumagot si Kinnan, ang heavenly treasure na hinahanap ko ay nasa kaloob-looban ng lungsod ng spider lily. Ang paglalakbay na ito ay tiyak na mapanganib. Kung sasama kayo sa akin, ituring niyo nang may utang na loob ako sa inyo. Dinibdib ni Demonic King Baguang at sinabi, Kinnan, magkapatid tayo. Bakit kailangan mo pang maging formal? Sumang-ayon ang mongheng si Yuan-ji, tama. Ang problema mo ay problema ko na rin. Sinabi ni Kinnan sa lahat, kung gayon, pumasok na tayo sa lungsod ng Spider Lily. Sa kaloob-looban ng lungsod ng Spider Lily ay isang malawak na syudad. Pagkatapos ng 2 oras, nakapasok na sila sa loob. Nagulat na nagtanong ang mongheng si Yuan-ji, teka. May isang napakalakas na illusion formation sa unahan. Hindi ito simple. Kahit isang peerless ruler ang mahulog dito, makukulong siya ng hindi bababa sa 10 araw. Sandali may nauna na sa ating sumira sa formation na ito. At base sa tantiya ko, mga 3 hanggang 7 oras na ang nakalipas mula nang pumasok sila. Nahinuha ni Kinnan, ibig sabihin, may isang peerless ruler na naunang pumasok sa kailaliman ng lungsod ng Spider Lily mga 3 hanggang 7 oras na ang nakalipas. Naisip niya, sana lang ay hindi ang Supreme Heart Fruit ang pakay niya. Sinabi niya sa mga kasama, tara na. Pagkatapos, nakakita sila ng isang napakalaking bitak sa lupa. Lumapit si Kinnan sa gilid ng bitak at nagtanong, ito na ba ang lugar? Namangha si Demonic King Baguang. Wow! Mayroon pa palang isang agos ng lakas immortal stream, dito. Naisip niya, kung magagawa kong i-refine ang agos na ito, tiyak na tataas ng husto ang aking cultivation. Sinabi ni Kinnan sa lahat, kung gusto nating mahanap ang Supreme Heart Fruit, kailangan nating bumaba rito. Tara na! Pagkasabi nito, sabay-sabay silang tumalon pababa. Maya-maya, lumapag siya sa ilalim ng bitak. Tumingala siya at nakita niya ang isang agos ng itim na enerhiya, Rift-Ide, na lumilipad sa itaas. Nakatitig sila sa pader ng bangin. Sinabi ng mongheng si Yuan-ji kay Kinnan, mukhang ang Supreme Heart Fruit na hinahanap mo ay nakuha na ng iba. Napabuntong hininga si Kinnan at napaisip, ito na lang ang kulang para muling mabuhay sina Princess Miao Miao at Jayang Bilan. Bakit sa pinakakritikal na sandali pa nangyayari ang ganitong problema? Sinubukang pag-aani ni Demonic King Baguang ang kanyang loob. Kinnan, huminahon ka. Hindi ba't sinabi mo kanina na may kakaibang nagaganap sa Liu Forbidden Area at darating maging ang mga 9 Heaven Supreme? Baka isa sa mga ekspertong iyon ang napadaan, nakita ang Supreme Heart Fruit, at kinuha na lang ito. Habang pinagpapawisan, nagtanong si Xiu Shenliang, hindi ba't pupunta tayo sa Liu Forbidden Area? Iyon ay lugar na pinagtitipunan ng mga 9 Heaven Supreme. Sa antas ng cultivation natin, kung papasok tayo roon, 80 hanggang 70% ang tsansang mamatay tayo. Galit na tiningnan ng mongheng si Yuan-ji si Xiu Shenliang. Wala kang silbi. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya,
ang kakaibang pangyayari sa Liu Forbidden Area ay hindi pa natatapos. Hindi pa papasok ang mga ekspertong iyon. Tiyak na naghihintay sila ngayon sa isang lungsod malapit sa tulay ng immortal na si Feiyu. Nagulat si Kinnan. Tulay ng immortal na si Feiyu? May kinalaman ba ito kay Empress Feiyu? Kinumpirma ni Demonic King Baguang. Noong una, hindi iyon ang pangalan ng tulay. Ngunit ilang libong taon na ang nakalipas, hindi ko alam kung anong ginawa niya, pero binago ng 10,000 Immortals Tower at King's Ancient Island ang pangalan ng tulay. Nagtanong muli si Kinnan, bakit doon nagtitipon ang mga ekspertong iyon? Nagpatuloy si Yuan Jie, Daoist Kinnan, may hindi ka alam. Sa labas na bahagi ng Liu Forbidden Area, may nakapalibot na ilog na tinatawag na River of Golden Destruction. Kung wala kang cultivation na umaabot sa 9 Heaven Supreme at pilitin mong tumawid, tiyak na mamamatay ka. Ang tanging paraan para makatawid sa ilog ay sa pamamagitan ng tulay ng immortal na si Feiyu. Naintindihan ni Kinnan. Ganoon pala. Kung gayon, pumunta na tayo ngayon sa tulay ng immortal na si Feiyu. Naisip niya, kahit sino pa ang kumuha ng Supreme Heart Fruit, kailangan ko itong mabawi. Pagkaraan ng 2 oras, nakarating din ang grupo ni Xulai sa bitak kung saan umalis sina Kinnan. Inutusan ni Xulai ang kanyang mga tauhan, isang grupo, sumunod sa akin patungo sa tulay ng immortal na si Feiyu. Malaki ang posibilidad na doon pupunta ang grupo ni Kinnan. Ang mga matitira, ipagpatuloy ang paghahanap sa Northern Realm. Kung nandito si Kinnan, kahit halughugin pa ang buong lupain, kailangan nating mahanap siya. Sa loob ng lungsod, may mga taong nagyaya sa pustahan. Pusta na. Ang walang kapantay na henyo ng Flame Clan na si Zuyan laban sa walang kapantay na henyo ng Splitson Clan na si Gushao. Mayroon ding labanan sa pagitan ng 6 na Heavenly Kings. Kung gusto niyong yumaman, tumaya na kayo. Nang makita ito ni Kinnan, napailing na lang siya. Ang mga disipulo ng 9 Palaces Golden Celestial Sect, kahit saan talaga magpunta, magbubukas ng pasugalan. Napangisi si Demonic King Baguang. Hihi! Kinnan, bakit hindi tayo pumunta roon at tingnan ang pustahan? Baka may matuklasan tayong kakaiba. Sinita siya ni Kinnan. Ang sabihin mo, nangangati ka lang talagang magsugal. Sa kabilang banda, sumingit din si Yuan Jie. Daoist Baguang, mapanganib dito. Mas mabuti kung samahan na kita. Napailing na lang si Kinnan sa monghe. Grabe ka, Yuan Jie. Ang laki ng mata mo. Hindi ko akalaing ganyan kang klaseng monghe. Pagkatapos ay sinabi niya sa dalawa, sige na, magsama na kayo. Pero tandaan ninyo, huwag kayong masyadong maging kapansin-pansin. Sumang-ayon si Demonic King Baguang. Sige, kami na ang bahala. Dagdag pa ni Yuan Jie, ako ay isang napakaloki na tao. Sinabi ni Kinnan kina Blood Eye at Xu Shenliang, maglilibot muna ako sa lungsod. Malaya rin kayong gumala. Naisip niya, una, pupunta ako sa mga lugar tulad ng mga tavern para makinig ng mga balita. Kung wala akong makuha, hahanapin ko ang mga tao mula sa 9 Palaces Golden Celestial Sect. Habang naglalakad, may narinig siyang nag-uusap. Narinig mo na ba? 5 9 Heaven Supreme na ang nakarating. Sayang lang, sa ating cultivation, hanggang sa labas lang tayo ng Liu Forbidden Area, hindi tayo makakapasok sa loob. Tumingin ang isa sa isang pwesto. Hindi ba't si Heavenly King Gulin yan? Bakit siya nagtayo ng pwesto rito? Sumagot ang kasama niya, ano bang ikinagugulat mo? May 6 na Heavenly Kings na nagtitinda rito. Nakita ni Kinnan ang isang karatula na may nakasulat na bagay para sa bagay at bukod doon, isang pamilyar na prutas. Nagulat si Kinnan. Ang Supreme Heart Fruit. Agad siyang lumapit sa pwesto ni Heavenly King Gulin, Sr. Magkano po itong prutas na may 3 kulay na asul, dilaw at pula? Naiinis na sumagot si Heavenly King Gulin, hindi binebenta. Bulag ka ba? Ang nakalagay sa pwesto ko ay bagay para sa bagay lang. Tiningnan ni Kinnan ang karatula at napakamot ng ulo. Ha ha ha! Pasensya na, hindi ko napansin. Umupo si Kinnan at nagsimulang maghalungkat sa kanyang storage bag, Senior. Mayroon ako ritong 3 Blessed Land level na healing pills. Pwede ko bang ipagpalit dito? Inabot niya ang bote ng tableta. Tinabig ni Heavenly King Gulin ang bote gamit ang karatula at itinutok ito sa mukha ni Kinnan.
Basahin mong maigi. Mayroon akong partikular na hinihingi kapalit. Kinuha ni Kinnan ang isang salamin para tingnang mabuti at nakita ang maliit na sulat. Lahat ng bagay dito ay ipinagpapalit lamang sa Pojiling at Liujin Immortal Jade. Napasapo siya sa kanyang noo. Hindi niyo na lang kasi nilakihan ang sulat. Pagkatapos ay nagmakaawa siya, Senior, ano po ba itong Pojiling at Liujin Immortal Jade? Napailing na lang si Heavenly King Gulin sa pagiging mangmang nito. Isang mabait na tao sa tabi ang lumapit. Kapatid, unang beses mo ba sa Liu Forbidden Area? Ang Pojiling at Liujin Immortal Jade ay mga espesyal na bagay na dito lang matatagpuan. Naglalaman ang mga ito ng mahiwagang kapangyarihan pero napakahirap hanapin. Magalang na yumuko si Kinnan. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag. Naisip niya, mukhang kailangan kong pumasok agad sa Liu Forbidden Area. Sa sandaling iyon, may lumapit na ilang tao malapit sa kanya. Nagtanong ang isa, siya ba yung unang immortal, si Kinnan, na nagmamay-ari ng isang pambihirang Heavenly Saber? Kinumpirma ng isa pa. Brother yun. Di ba't si Brother Huang ay mahilig sa mga sable? Bakit hindi natin siya salakayin at agawin ang sable niya? Ang pagkakaalam ko, nasira na ang kanyang Dao Foundation, kaya wala na siyang lakas lumaban. Sumang-ayon ang una. CJ. Matagal na rin akong naiinis sa batang yan. Ngunit bigla siyang natigilan. Teka, bakit hinahanap ni Meng Xiaogong si Kinnan? Pagdating ni Meng Xiaogong, sinabi niya, Kinnan, anong laking pagkakataon, nagkita na naman tayo. Nang marinig ang boses, lumingon si Kinnan, hinimas ang baba, at sumagot ng walang emosyon, nga, malaking pagkakataon.